Si Lola, ibinanganak, nabuhay, nag-asawa, nagkaroon ng anak, nagkaroon ng apo, at siya namatay bago yung ibasa ng kalimanan. Kay Jesus. Si Jesus nabuhay siya, kumain siya ng wala, siya namatay, muling nabuhay, at bumalik sa langit. Yung inheritance natin, yung kingdom of heaven, kaya walang itinuro si Jesus, kundi yung kingdom of heaven. Yung kanyang kamatayan is just a means to the end. Amen? Iba masyado sinamba yung blood ni Jesus. Walang masama doon. We need the atoning blood of Jesus para maligtas tayo. Pero hindi nagtatapos doon. Yung iba sa kapanganakan, iba sa kamatayan, iba sa pagkabuhay, iba sa pagkapanik sa langit. Hindi ho yun eh. Ang pinakamensahe, yung mamamana mo, walang pinag-iwas na ikaw yung apo na makakamana ng kayamanan mula sa iyong lola. Kailangan mamatay muna siya bago makamit yung kayamanan ng lola mo. So it's just a process. Those are means para makamit mo yung inheritance. Ang pinaka-importante ay yung mamamana mo. Amen? Hindi na pinag-uusapan dito. Hindi ka pa nakakamana, kaya mahirap ka. Hindi ka pa nakakamana, kaya nagbukas sa problema. Hindi ka pa nakakamana, kaya ganyan ang kalagayan mo. Sabihin mo sa katabi mo, sisihin mo sa sarili mo. My people perish because of lack of knowledge. Knowledge is the key to the kingdom of God. Kaya tinawag ang demonyo na prince of darkness. Pag sinabing darkness, ignorance. Ignoramus. Pag ignorante ka sa salita ng Diyos, paglalaroan ka ng demonyo, maghihirap ka. Born again na nga, Kristyano lang, hihirap pa. Bakit gano'n? Dapat masyak sila sa atin. Habang naghihirap pa sa libutan, wala sila makain, dapat bumabaha ng pagkain sa loob ng bahay natin. Hallelujah. Yan ang makakasyak sa kanila. Kahit mangarap ka na mangarap, ligtas ka na ba? Pag namatay ka, pupunta ka sa impyerno, hindi sila maniniwala. Bakit? Pareho lang kayo lang makain eh. Ganun kasimple lang. These are the days, ipakita mo kung anong klaseng Diyos na meron. Kaya huwag po kayo mag-alala sa Jollibee. Ipag-pray natin sa ating mga sa langit, pinit ito para sa atin. Alam niyo, hindi yan ang mensahe ko, introduction pa rin. Dapat biglang trabaho yun. I will focus on the peace in the kingdom. Gusto kong mag-focus sa susi dahil binigay ko kayo last Friday. Itong ating pinag-uusapan tungkol to sa susi. The keys of the kingdom. Yung keys of the kingdom, wala ko sa langit. Bakit? Nasa earth na. Ibinigay na nga ni Jesus eh. Kaya unang lapis sa langit. Pag sinabi ng susi, these are principles and laws. Bago ka nakapasok sa pintong yan, kailangan mo buksan ang susi. Pagpasok mo sa loob, ang daming pinto yan na pwede mong buksan. Nandun yung pintuan ng prosperity, nandun yung pintuan ng deliverance, nandun yung pintuan ng abundance, over-blessing. Wala pinag-iwas ng bahay na doon sa loob ng kusina kung maraming pagkain at may pinto, pag wala kang tamang susi, hindi ka makakapasok. Tama po ba? So you must use the right key to enter the door. Yun ang gusto kong bigyan ng focus. Kasi sa akin yung pong pinakamahalaga sa pinag-uusapan natin. I consider that as the most important topic. Asan siya dito? I will be teaching from Kingdom Principles. Ito po yung libro niya. Ito. Babasahin ko mula sa page 161. Kaya mo namin yung pinaskalin dyan para magkaroon kayo ng pagkakataon, magkaroon ng libro niya. We're not here to sell books. Hindi po ako nandito para magbenta ng libro. Nandito ako para mabago ang buhay nyo. Para yung buhay namin may pamuhay na rin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, parang awa sa sarili mo. Bili libro niyan. Oh, hallelujah.
Knowledge. Sabihin natin, knowledge. Sabi sa Luke chapter 8 verse 10, the knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you. What is knowledge? Knowledge will lead to understanding. Yung kaalaman, darating yung panahon, mauunawaan mo. Pag naunawaan mo, may pamumuhay mo na. Amen? Pinakamahalaga po ang knowledge. Bakit ba ang doktor pinakamalaki kumita? Kasi ang dami niyang pinag-aralan libro. Amen? Libro ko ba nito? Pag nakita niyo mga libro ng doktor, ang kakapal, ang lalaki. Basa sila ng basa, aral sila ng aral. Binibiyak na yung katawan ng tao. Una, daga muna, naging pusa. Patay na tao, bandang muli, buhay na tao na. Binibiyak nila. Kaya ang nakanasweldo nila. Kasi ang dami lang pinag-aralan. Ang kakapal ng libro, ang kanilang pinag-aralan. Now, sa buhay Kristyano, gano'n din. We need knowledge. Wala pong taong ipinanganak na marunong magbasa. Pinakita ba kayo? Wala pong taong pinanganak, marunong magsulat. Pati paglalakad, ginagabayan tayo ng magulang natin. Hindi tayo makalakad. So, walang taong ipinanganak ng matalino. Marami ka lang. You are a total summation ng lahat ng karanasan mo sa buhay. Kung ano ka, yung dami ng libro na yung binasa, lahat ang yung pinag-aralan, yung mga tao na kasalumuhan mo, nakausap mo, naranasan mo sa buhay, yun ang total ng pagkatao mo. Kaya mas marami kang naranasan sa buhay, knowledgeable ka, pero dapat tama yung malaman. Mas marami kang binasa libro, mas marami panahon kang ginugol sa salita ng Diyos, mas matalino ka, mas marami kang malalaman, mas marami kang maunawaan, at dapat lalo'y matagumpay ang buhay mo. Tama? So knowledge is the secret to the kingdom of God. Now the kingdom of heaven is not a secret society. Hindi ito secret society. But these keys have to be learned. May susi ang kahanan ng Diyos. A secret is anything you don't know, especially if somebody else does. Yung pong himala, it falls in this category. What is a miracle? A miracle is something that humans cannot explain. Kagaya ng taong nabuhay mula sa kamatayan, 3 araw ng patay, at muling nabuhay, naimbasa mo pa, paano mo ipapaliwanag yun? Ha? Bilang tao, hindi natin kaya ipaliwanag yun. Amen? Pero kay Jesus, none of these things were miracle. Kaya mabigat. Kay Jesus, walang himala. Kakapakain